Simulan na natin ang pangalawa nating interview. Ito, alamin natin na ang tagal na panahon nating pinaglalaban ng pamahalaan, yung Abu Sayyaf. Pero nga, alam mo ba na ang Basilan kung saan ako nagkuta ng ilang panahon, ilang taon, maliban sa Sulu. Ewan ko yung Sulu, wala pa eh. Ito, Basilan. Abu Sayyaf free na po. Wow! Diba? Galing ng ano na yan ha. Congratulations sa Armed Forces of the Philippines natin. Oh, particular sa Philippine Army. Yeah, nasa linya natin ang tagpagsalta ng Philippine Army. Walang iba kundi si Army Colonel Louie De Maala. Colonel, good morning. Good morning, Colonel. Yes, sir. Good morning, Sir Benji, and Ma'am Tuesday. At good morning din sa ating mga kababayan. Colonel, pakipaliwanag nga itong Basilan, idiniklara na ng ilang government organizations na Abu Sayyaf free na. Yes, tama po yun, sir. No? Itong Lantawan Basilan ay dineclare natin na Abu Sayyaf Free Municipality. Ito nung nakarang linggo. Sa kadahilanan na talagang natanggal na natin dito o na-dismantle, na-neutralize na natin yung stronghold ng terrorist group dito sa municipality na ito. Itong Lantawan na ito, dito kami na-stuck ng 2 linggo. Dito nagkaroon ng bakbakan, barilan sa tapat. Nandun kami, naipit kami dun sa mga panahon na yon. Kasama natin sina Maki Pulido, lahat ng mga media, Rafi Tima, Sir Mike Enriquez nagpunta ron, nagkita pa kami ron. Tinadtad ng bala yung ilang mga gusali ron, pati yung gusali ng simbahan. Talagang butas-butas, ano? Talagang hirap na hirap kami ron, wala kami mapagsilungan, gumamit ang mataas na kalibre ng baril. 2 panig, Abu Sayyaf at pati na rin itong itong Armed Forces of the Philippines. Colonel, paano naging Abu Sayyaf free na po ito? Pwede po bang maipaliwanag natin? Ibig sabihin, nalinis na po ito? May mga sa totoo lang, Colonel, may mga kamag-anak itong Abu Sayyaf dun sa mismong Lantawan. Hindi lang sa Lantawan, sa ilang parte pa ng Basilan. Yes, tama po yun, sir. Kung matatandaan natin nung 1990s and early 2000, talagang itong Lantawan is naging major battlefield ng Armed Forces of the Philippines. Kalaban natin yung ASG. Nandito rin actually nagsimula yung mga leaders ng Abu Sayyaf. Sila Abdul Rajak Jajalani, si Kadapi Jajalani, Abu Sabaya, Ismilon Hapilon. Kumbaga talagang ito yung pinaka-stronghold ng terrorist group noon. Dahil sa pakikipagtulungan na mismo mga dating membro ng Abu Sayyaf, yung kanilang pamilya, yung kahuli-hulang membro ng ASG doon sa Lantawan Basilan ay nag-surrender na at ito nga nag-culminate yung pagsusurrender din nila ng mga various high-powered firearms. Kaya nung nakita natin noon at nakapasa sa doon sa criteria kung paano natin kiniklear yung mga municipalities and provinces against terrorist influence, pumasa siya. At yun na nga, dineclare natin as a ASG-free municipality itong Lantawan, Basilan. Colonel, bali Lantawan lang, ano? Itong pinag-uusapan natin, hindi pa yung Basilan province as a whole. Yes po, tama po. No? Yung Lantawan, Basilan and yung other municipalities na i-declare na rin natin na peaceful communities. However, may mga kukunti pa rin threat. Kaya continuous yung ating efforts na nasunes itong buong Basilan and even yung Hulo-Sulo ay maklear na natin from terrorist influence. Yung Hulo-Sulo ngayon maunlad, Colonel, nagulat ako, pinakita sa akin ng mga kaibigan ko ron. Dati talagang nagtatago pa kami. Mismong sa kampo pa kami pinatira noon nung nagkaroon ng mga hostage taking. Balikan ko itong Basilan, Colonel. Ano po ba yung naging criteria ng pamahalaan para maging Abu Sayyaf free
ang Lantawan? Yes, unang-una po no, yung presence of the terrorist groups Opo. from monitor natin na wala na talagang terrorist groups mula nung nag-surrender yung mga last members, yung support ng community napaka-importante. Kaya nakita natin na talagang yung mga previous encounters natin with the ASG doon sa Lantawan, Basilan, yung community na mismo yung nagsusumbong. So from that criteria, kaya natin na-declare na ASG free municipality yung Lantawan, Basilan. Kumbaga wala ng pagkakataon na makabalik pa. Ang kinakailangan lang natin is yung support ng local government units at yung pagtulungan din ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kamag-anakan ng mga dating miyembro at ng members ng Abu Sayyaf Group. Colonel, ang pinag-uusapan lang po ba natin na Abu Sayyaf Free is yung nabanggit nyo nga na Lantawan. Pero yung ibang areas ng Basilan, mayroon pa po buwang mga mangilan-ngilan o remnants ng Abu Sayyaf? Ilan pa ba yung nasa monitoring po ninyo? Sa ngayon po, no, meron tayong mga namomonitor na mga members ng Abu Sayyaf Group. Yung mga remnants pa doon sa ibang lugar. However, manageable na mamanage natin ito lahat. Kumbaga, nandun na tayo sa level na later on, the soonest, i-declare na rin natin sila as municipality free. Kasi ang target naman talaga natin is the whole province of Basilan. I-declare na natin na ESG free. Kailangan lang talaga natin dito yung continuous yung development ng lugar at may maibigay tayong kabuhayan doon sa ating mga kababayan sa Basilan para hindi na sila maengganyo pa na sumali sa terroristic activities dahil nga alam naman natin kung gaano kahirap din yung ating mga kababayan doon. Kaya sila nagre-resort to terroristic activities. Right. So collaboration ito ng local government units, ng community at ng ating armed forces of the Philippines. Marami po ba yung mga nagbalik loob na mga Abu Sayyaf sa pamahalaan at binibigyan po ba ito ng livelihood o pangkabuhayan ng pamahalaan? Yes, tama po. No? Meron silang mga livelihood para ito yung magiging transition nila to a normal life. Meron din through the local government units, dinedevelop din niya yung kanyang munisipyo para magkaroon na rin ng employment, yung economic activities ng munisipyo and even the whole province ay uunlad para talagang tuloy-tuloy yung peace and development doon sa municipality and the province as a whole. Hindi ba kayo nahirapan? Ano yung pinakamalaking hamon, Colonel, na ginawa ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Army para malinis? Kasi isang munisipalidad, malinis mo ng Abu Sayyaf na isa sa mga pinakasakit ng ulo, naging pinakamasakit ng ulo ng pamahalaan, malaki po yun. Isang pinakamabigat na challenge kasi talaga natin na experience dito is yung maibalik yung good governance doon sa municipality and yung cooperation ng community. Kumbaga tuloy-tuloy yung ating tulungan, collaborate with the local government units at tuloy-tuloy din yung ating information dissemination para doon sa community para talagang malinawan sila bakit kailangan natin ng ganito peace and development, bakit kailangan natin ma-neutralize tong members ng Abu Sayyaf Group at i-stop yung terroristic activities dito sa lugar. So, yung complexity doon, yun yung in-address natin. At mula nung naibalik natin yung governance, nagkaroon na ng focus yung ating mga local government units at nagkaroon din ng cooperation yung ating mga kababayan. Talagang tuloy-tuloy yung pagka-declare natin ito as ASG-free municipality. Yung Lantawan, Basilan. Opo. Ang Lantawan kasi ay napakagandang lugar na kumbaga malaki yung potensyal para sa mga negosyo.
Ito'y pwedeng Yes. daanan Opo. pwedeng daanan sa sakyan. Yung mga rubber, papunta ron, rubber trees. Isa to dun sa pangkabuhayan dyan sa Lantawan. Oo, pati yung mga prutas nila, naikot ko yung lugar na yan. Kaya maganda. Pero, Colonel, pinag-uusapan natin Abu Sayyaf. Pag sinabi mo Abu Sayyaf, ito'y may kadikit na Jemaah Islamiyah. Kamusta naman po yung monitoring ng Philippine Army, ng Armed Force of the Philippines, dito sa dalawang grupo o baka meron pang mga grupo na maaring umusbong? Yes, tama, no. Dito naman sa area ng Lantawan, Basilan Province and Opo. Sulu Province ay talagang confident naman tayo na ma-manage at hindi na ito mababalikan as long as tuloy-tuloy yung ating mga development doon sa lugar. At tinitingnan natin ngayon dito sa Central Mindanao dahil napakaraming group, may maraming grupo pa ito, iba-ibang faction. So yan talaga ang tuloy-tuloy natin tinututukan para talagang ma-declare na rin natin na sa Sunes makapag-surrender, ma-neutralize na rin natin yung mga remaining members nitong mga grupo na ito. Right. Sabi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Colonel Di Maala, ang mga sundalo natin ngayon ay inihahanda na External. parang transition na tayo. Kasi kumukonti na nga daw yung problema natin sa loob, internal conflict, ganyan. Kaya ang pinaghahandaan ngayon ay para sa external defense naman. So, yung masasabi ba natin kung kailan talaga mawawala na yung internal threat dito sa ating bansa? Tama po na. Yung internal threat, hindi lang naman kasi nakafocus dyan sa terroristic activities and other, kumbaga in collaboration, in coordination with the PDP National Police, meron pa naman tayong transition. Hindi naman natin basta-basta din bibitawan yung internal security operations. Continuous pa rin yung ating cooperation while the armed forces, the Philippine Army is transitioning to territorial defense. Nandun katuwang pa rin tayo ng Philippine National Police in the future kung sakaling mai-transfer na sa kanila yung responsibility on the internal security operation. Right, opo. So, kumustahin naman natin, Colonel De Maala, sir, yung ginagawang paghahanda ng Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, dito sa, sabi ni nga Presidente, pagtutok natin sa external defense. May mga bagong programa po ba o strategy na ipinatutupad ngayon ang AFP para rito? Sa ngayon po, the part of the Philippine Army, what we are doing is continuous yung ating training, modernization, at yung ating pakikipag-collaborate with other nations para i-prepare natin yung ating Philippine Army to be at par, to be responsive to the current threat. So kaya meron tayong kinakandak ng mga bilateral exercises with the US Army Pacific and the Australian Army. Actually ongoing yan ngayon sa Fort Magsaysay. So yun yung preparation natin for territorial defense. So at least yung ating Philippine Army ay laging handa. Yung ating organizational structure ay laging nakaayon, depende doon sa threat na ating maharap in the future. Okay. Colonel, napag-usapan na natin yung internal at external threat. Pag-usapan naman natin ngayon itong pagtulong na ginagawa ng Philippine Army dito po sa Mount Canlaon. Kamusta na po ang operations at ang paghahatid ng tulong at suporta dun sa mga residente, Colonel? Yes po, ang ating Philippine Army, particularly yung 3rd Infantry Division, kasama yung kanyang mga infantry brigades and battalions, ay may naroon naman tayo na organized na mga disaster response task units doon. Yun, ongoing yung kanilang collaboration and coordination with the different local government units para to maintain peace and order, and ganoon na rin sa pagbigay ng ating mga ng suporta doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa evacuation centers. And meron din tayong mga tropa na nakabantay
doon sa designated na danger zone para maiwasan na bumalik doon yung ating mga kababayan para na rin sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung efforts, naka-alert pa rin yung ating tropa doon at tuloy-tuloy yung kanilang pakikipagtulungan with the local government units and yung incident command teams ng different areas. Ayan. Colonel, naku maraming salamat sa inyo. At least naihatid natin sa ating mga kapuso yung mga halagang mga balita na kailangan. Kasi nagtatanong sila, kamusta na ba yung Abu Sayyaf? Kamusta na ba yung paghahanda rin naman pagka may kalamidad ng Philippine Army? At least, Colonel, andyan kayo para magsalta. Regards pa rin kay Lieutenant General Roy Galido, ang ating Commanding General ng Philippine Army. Colonel? Yes po, Sir Benji. Maraming salamat. Ganun din kay Ma'am Tuesday. Maraming salamat sa pagkakataon nito at maibigay natin updates about the Philippine Army. At hindi lang naman, kumbaga tuloy-tuloy pa rin yung efforts ng ating Philippine Army, not only to the terrorist group, to the HADR, but also ito nga, nabanggit natin na it's internal security operations. Tuloy-tuloy yung efforts. Wala tayong let up sa ginagawa natin internal security operations para tuloy-tuloy na rin within the soonest nga ma-dismantle, ma-neutralize natin itong lahat ng remaining groups ng CPP-NPA. Good luck, Colonel. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you po. Maraming salamat po. Kinikilingan, walang